Wala na ba akong karapatan lumigaya? Pagbigyan mo naman ako please. Hindi mo naman maibigay ang kaligayahan ko. Kaya sana naman, hayaan mo na ako. Hindi naman kita pinababayaan. Nandito pa rin naman ako sa'yo. Inaalagaan pa rin kita. Mga salita ni Mrs. sa akin bago ito umakyat sa isang kwarto na paupahan namin kung saan doon nakatira ang lalaking nagbibigay sa kanya ng ligaya at tuwa. Welcome sa Kwentong Masarap. Kung ikaw ay bago lamang na napadpad sa ating channel at nais mo ng ganitong mga content, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like at share ang ating mga videos. Maaari rin kayong mag-comment sa ating comment section. If meron naman kayong mga story na tulad nito, maaari ninyong isend sa ating email account na nakalagay sa ating description. Ngunit kung sa iyong palagay ay hindi nararapat sa iyo ang temang ito, huwag na lamang pong manood at scroll down na lamang. Maraming salamat. Ako si Angelo, 45 years old. Dati masaya ang aming pagsasama. Meron kaming isang anak at sa ngayon ay high school na, kaya hindi na masyado alagain at nagagawa na namin ang aming gustong gawin. Sa edad ni Mrs. ng 40, kapansin-pansin pa rin ang ganda nito. Maganda ang hubog ng katawan at hindi halata sa edad niya, palibhasa sa gana sa mga pampaganda at kung ano-anong binibili na pampaganda, pampaputi at pampaganda ng kutis. Noon pa man ay marami na akong karibal sa asawa ko. Kahit noong magkasintahan pa lang kami, maganda ang buhay ng pamilya ko. Meron kaming negosyo ng mga water station. Nang ikinasal kami ni Shirley, iniregalo ng mga magulang ko ang 3 pinto ng apartment na paupahanan namin. Nagkaroon din ako ng isang branch ng water station na pinalago naming mag-asawa. Mahilig din ako sa motorsiklo at sumasama ako sa mga release ng aking grupo. Minsan kasama ko ang misis ko sa aking mga lakad at pagpunta kung saan-saan lugar. Kaya lang isang aksidente ang biglang nagpabago ang aming buhay at maging ang pagsasama naming mag-aasawa ay naapektuhan. Naaksidente ako sa motorsiklo 4 years ago. Akala ko nga ay patay na ako, pero nagising pa rin ako sa hospital pagkatapos ng ilang araw. Pero nais ko nang mamatay ng araw na iyon nang makita ko ang aking sarili. Wala na ang aking 2 paa. Durog daw ito kaya pinutol na mula sa pinagputulan ng aking paa ay wala akong nararamdaman. Paralisado ang kalahati ng aking katawan. Mga kamay ko lang at ulo ang aking nagagalaw. Hindi ko matanggap ang nangyari sa akin. Sumisigaw ako at hindi ko kayang makita ang aking sarili. Pero nang makita ko ang aking asawa at anak na umiiyak sa kalagayan ko, doon nabuhayan ako ng loob. Pinilit ko na tanggapin ang aking kalagayan, lalo na ang aking asawa ay matyaga akong inalagaan. Nakikita ko sa kanya ang pagod at hirap sa pag-aasikaso sa akin. Unti-unti ay naubos din ang aming ipon na pera dahil sa laking gastusin, kaya minabuti ng asawa ko na siya na lang ang mga alaga sa akin. At huwag nang kumuha ng caregiver. Unti-unti naman, kahit paano natanggap ko ang aking kalagayan at makalipas ang 3 taon, maging maayos muli ang negosyo namin at mga paupahan. Pero sa nakalipas na 3 taon, may bigla akong napansin sa aking asawa. Lagi itong masaya. Hindi tulad ng mga nakaraan na tila nabubugnot na sa pag-aalaga sa sakin. Kahit hindi niya sabihin, nararamdaman ko na napapagod na rin siya sa pag-aasikaso sa akin. Hanggang sa makita ko na masayang kausap nito ang lalaking nangungupahan sa aming apartment. Kita-kita ko sa aking mga mata ang ngiti ni Mrs. na tila in love kapag nakikita niya si Jessie. Nasa ibang bansa ang asawa ni Jessie bilang nurse at sinabi nila sa akin noon na inaayos na ang mga papeles ni Jessie para makasunod sa kanya doon sa ibang bansa. Alam ko na may ibang nangyayari sa aking asawa, lalo na wala akong nakukuha na renta doon sa apartment dahil si Shirley na ang namamahala. Simula nang maaksidente ako, 4 na pinto ang apartment namin at ang isa na nasa baba ang aming tinitirhan. May isang gabi na nagising ako dahil sa sobrang init. Hinanap ko ang aking asawa, pero wala siya sa kwarto.
Kahit hirap ako, pinilit ko na sumakay ng wheelchair para lumabas ng kwarto. Pero wala ang misis ko. Tinawagan ko ito sa kanyang cellphone pero hindi niya dala at naiwan sa kwarto namin. Nagtataka ako dahil 3:00 ng madaling araw, wala ang asawa ko. Ibig sabihin nandito lang siya sa tabi-tabi. Alam ko kasi na kapag umaalis ng bahay ang asawa ko, dala-dala niya ang kanyang cellphone. Saan ka galing kagabi? Bakit ka umalis? Tanong ka sa asawa ko pagdating ng umaga. Nasa banyo lang ako, sabi ni Mrs. Pero inusisa ko at pinilit ko na magsabi ng totoo. Angelo, ilang taon na ang nakalipas, tingnan mo ang sarili mo, tingnan mo ako, may pangangailangan ako na hindi mo maibigay, kailangan ko rin naman na lumigaya. Sa sinabi ng asawa ko, alam ko na ang ibig niyang sabihin dahil babaldado na ako at walang nang silbi maghahanap siya ng ligaya sa iba. Hindi naman kita pinababayaan, inaalagaan kita dito, hindi kita iniwan dahil asawa kita, pero sana maintindihan mo rin ako, pagbigyan mo ako, please. Pakiusap ng aking asawa sa akin. Na hindi man niya masabi, parang inamin na niya na may ginawa siya. Nagtanong pa ako at doon ko na nalaman na doon pala natutulog ang asawa ko sa taas, sa paupahan kung saan nakatira si Jessie. Lalo pa akong naghina dahil hindi lang pala si Mrs. ang nakuha niya. Libre na pala itong pinatitira ng asawa ko sa paupahan para wag umalis doon at manatili ang kanilang ginagawa. Mahal ko ang aking asawa at kailangan ko siya. Siya ang nagsisilbing mga paa ko. Kung wala siya, sino ang magbubuhat sa akin? Sino ang mag-aalaga? Masakit man natanggapin, pero imbalido na talaga ako. Hindi ko na maibigay sa aking asawa ang mga gusto niya. Hindi man ako pumayag, pero hindi rin ako tumutol sa ginagawa ng asawa ko. Sa umaga inaasikaso ako ni Mrs. Pero pagsapit ng gabi, doon siya kay Jessie natutulog. Mag-isa akong natutulog sa kwarto habang tumutulo ang luha ko, habang iniisip ko kung ano ang ginagawa ng asawa ko at ni Jessie sa itaas. Lalo akong nasasaktan kapag naririnig ko ang mga tawa at hagikik ni Mrs. habang kasama niya si Jessie. 1 taon na simula nang gawin ng asawa ko iyon. Natuwa ako nang mabalitaan ko nang dumating na ang visa ni Jessie para sa petisyong ng kanyang asawa, kaya mapipilitin si Jessie at Mrs. ko na maghiwalay. At anumang oras ay aalis na ito para sumama doon sa asawa niya. Lihim talaga akong natuwa. Kabaligtaran naman ito kay Shitley. Napansin ko na nalungkot ito sa nalaman na takdang pag-alis ni Jessie. Sa wakas, matatapos na rin ang kahibangan ng aking asawa. Sabi ko sa aking sarili at pipilitin ko na gumawa ng paraan para maging masaya ang aking asawa. 1 linggo bago umalis si Jessie, nagpaalam ito sa akin na tila ba hindi niya alam na alam ko ang ginagawa nila at ng asawa ko. Hindi na lang ako nagpahalata. Alam ko na apektado ang asawa ko sa pag-alis nito, kaya bago umalis si Jessie, nagpaalam pa si Mrs. na doon muna siya buong araw. Nang makaalis na si Jessie, nagpagawa na rin ako muli ng karatula na bakante na ang isang pinto ng apartment sa next week para hindi sayang ang araw na bakante. Pero hindi pa nakakaalis si Jessie. May nagtanong na 2 lalaki tungkol sa apartment. Ang isa ang medyo may edad na at isa ay bata pa. Doon ko nalaman na magtiyuhin pala iyon at nagtratrabaho malapit dito sa amin. Halos 1 linggo kung nakita na malungkot ang asawa ko dahil sa pag-alis ni Jessie. Pero parang isang iglap nakita ko na masaya muli ito. Hindi ko alam pero nakita ko na kausap ni Mrs. ang 2 lalaki at ni-reserve na ng asawa ko ang paupahan para sa 2 lalaki. Kinakabahan ako sa mga ngiti ni Mrs. Ano na naman kaya ang plano niya? Iba pa naman ang mga tingin ng tanda kay Mrs. Bumalik si Mrs. sa bahay na nakangiti mag-isa. Bakit parang masaya ka? Tanong ko kay Mrs. May kumuha na ng paupahan natin at sure na sila nalilipat sa Sunday. Hindi mababakante ng pinto, sabi pa nito. Napaisip ako. Ano na naman kayang plano ng aking asawa? Parang kinakabahan ako. 2 lalaki iyon. Baka wala ng lakas na matira sa akin si Mrs. Ano ang gagawin ko? Help me naman!